Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello guys, good evening. So once again, nandito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapangalabot sa ating lahat. So ayun nga, pasensya na at ngayon ko lang na-upload tong video na to since hindi nga ako nakagawa ng video kaninang madaling araw since late na nga ako nakauwi dito sa bahay since kinailangan ko kasi mag-overtime dun sa work. Okay, pero yun nga, sabi nga nila, huling mo at magaling, nagiraraos din. At kung narinig nyo may nagpuputukan, kasi parang piyesta yata dun sa kabila. Since, kung hindi nyo natatanong, parang sa kabilang, sa likod namin, parang meron lang isang ilog na nag-separate sa amin sa Cavite. So, parang boundary kami ng Cavite at saka ng Las Piñas. So, ayan. So, madalas yan, maingay. Paputok sila ng paputok ng hindi maintindihan. Anyway, so hindi ko na masyado patatagalin tong intro na to. So yung mga napili ko ngayon na mga stories na ibahagi sa inyo ngayon ay tungkol sa Japan. So paborito ko talaga yung mga kwento na galing sa Japan. So sila pa rin yung mga nag-share ng mga nakaraan yung regarding dun sa haunted na hotel and then yung tungkol dun sa haunted nga na place dun sa Japan. Yung apartment na tirahan niya tapos may mga pinatay pala dun sa lugar na yon. So ayun, without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Hello Clark, sorry kung late na ako nakapag-share. Ito na po yung experience ko doon sa Aokigahara. Noong time kasi na pumunta kami sa Mount Fuji, naisipan din namin ng barkada ko na mag-stop over doon sa Aokigahara Forest. Noong nagpa-park na ako, may napansin akong parang nakatingin sa amin. Pero binaliwala ko lang ito at tumiretso na kami doon. Bawal pumasok sa Aokigahara Forest. Pero may mga mangilan-ngilan na Hapon na mag-o-offer sa iyo ng tour doon sa place. At yun, kinuha naman namin yun. Nagpapasok na kami, sobrang creepy ng lugar kasi kahit saan ka tumingin, may mga nakabigti. At para may mga bumubulong-bulong sa'yo, pero hindi ako sure kung hangin lang ba yun o ano. Habang naglalakad kami, yung kasama naming Hapon ay nagsimula na magkwento na ilang dekada na daw ang lumipas. May isang babae na sinumpa daw sa lugar na ito at ang pangalan niya ay Yuri. Sa sobrang galit niya sa mga tao, sumumpa din siya bago siya mamatay na kung sino man ang papasok sa lugar ay magpapakamatay din. Ang affected daw talaga nito ay kapag mga depressed ang tao na papasok sa lugar. Bago kami pumasok, may dala kaming red na string na tinatali namin kada saan kami pumupunta para hindi kami mawala. Sa sobrang lawak kasi ng lugar, isang pagkakamali mo lang ay hindi ka na makakalabas. Ang nakakapagtaka ay nung papasok na kami sa gitna, biglang nataranta ang isang tropa ko. Sabi niya, "Pre, yung mga string na tinali natin naputol." Medyo nagtaka kami. Paano nangyari yun? Nilakasan ko pa rin ang loob ko at tinanong ang Hapon naming kasama. Paano nangyari yan hindi ordinaryong tali yung gamit natin? Nandito na siya. Huwag kayong maingay at huwag na huwag kayong titingin sa taas. Sagot ng Hapon sa akin. Kaya kami lalong nagtataka pero sinunod na lang namin. Nung sinabi niya na aalis na kami kasi hindi na raw safe na magtagal pa dito, biglang may narinig kaming sigaw kaya nagdali-dali kami naglakad sa di kalayuan. Nalimutan ng isang tropa ko na wag daw titingin sa taas. Kaya ayun, halos mahimatay sa takot. At ako, na-curious ako kung ano ba talaga yun. Kaya napatingin na rin ako sa taas. Buwisit! May babae nakalutang na nakangisi. Promise, hindi ko na alam ang gagawin ko. Yung ibang tropa namin, binuhat na lang kami kasi hindi na kami makagalaw. At wala daw kaming ibang sinasabi kung hindi. Ayoko na. Gusto ko nang mamatay.
Inuulit-ulit daw namin itong banggitin kahit anong sampal daw o pasakit na gawin nila sa amin. Wala daw kami maramdaman. I swear, noong mga panahon na yon, feeling ko tulog ako, nananaginip na nasa magandang lugar daw ako. May falls, may mga batang naglalaro sa playground. Sobrang ganda ng lugar at wala kang mafe-feel na stress. Sabi nung hapon sa mga tropa ko, hindi na maganda to. Kasi pag once na nakita mo na si Yuri, mahirap labanan ng kanyang ilusyon. Although hindi kanya mahahawakan, pero kaya kanyang patayin gamit ang kanyang ilusyon na taglay. Kaya yung mga tropa ko, nagpanik kung anong gagawin kasi yung mga thread strings unti-unti nang napuputol. Sinubukan nilang tumawag ng pulis pero walang signal sa loob ng forest. Kaya yung hapon na kasama namin, gumawa ng paraan para makalabas kami. Kasi kapag inabutan kami ng gabi, wala na talaga. Nung nahimasmasan na kami ng kasama ko, sinabi ko sa kanila yung mga nakita ko. Sinabi din ng mga tropa ko yung mga pinagsasabi ko nung ako'y nawala ng malay. Medyo tumayo yung mga balahibo ko nung marinig ko yun. At tulala pa rin ako. Sa di kalayuan, may napansin akong papalapit sa amin. Ginamit ko yung telescope na dala ng tropa ko para tingnan. May mga tao na sobrang puti at sobrang dami na papunta sa amin. Sabi ng hapon naming kasama, dahil nakita niyong dalawa si Yuri, gagawa siya ng paraan para makuha kayo. Hindi siya papayag na makalabas kayo dito. Di ba kasi sabi ko sa inyo, huwag kayong titingin sa taas? Medyo nagpanik na kami. Tatakbo na sana ulit kami nang may humawak sa paa ng isa kong tropa. Mark, ano ba? Bilisan mo, maabutan na nila tayo. Pasigaw na sabi ko dito. Basti, may humahawak sa binti ko. Ayaw niya ako bitawan. Sagot nito sa akin. Kaya napilitan akong balikan siya. Nung nakita ko na sobrang lapit na ng mga taong puti sa amin, nag-ipon ako ng lakas para hilahin ko si Mark at sa awa ng Diyos nagtagumpay naman ako. Yung mga taong puti, lahat sila may mga markas ng tali sa leeg. Kaya nung okay na si Mark, agad-agad kaming tumakbo papunta sa aming tropa, pero nawala kami. Sigaw kami ng sigaw para marinig kami ng mga kasama namin at sumasagot naman sila. Nasa bandang exit na sila pero kami nasa kalagitnaan pa lang. At nung tumingin ako sa likod, yung mga taong puti tumatakbo na papalapit sa amin ni Mark. Kaya no choice, binuhat ko na lang si Mark at tumakbo na kami. Sigaw kami ng sigaw para marinig nila kami, para malaman nila kung nasaan kami. Mabuti na lang, nakalabas din kami sa wakas. Pero may mga flashback pa rin na biglang pumapasok sa mga isipan namin ni Mark. Sobrang creepy na parang mabibiyak sa sakit ang mga ulo namin sa tuwing nagka-flashback ito. Ito yung story na Aokigahara Forest. Sa sobrang lawak nito, parang isang buong Manila ang lawak, may mga nakatira daw sa loob ng forest na yun dati. Simula nang sinumpa sila ni Yuri, isa-isa silang nawawala hanggang sa maubos na nga yung mga tao doon na nakatira at wala nang natira ni isa. Yung mga papasok sa Aokigahara, hindi naman sa hinihikayat ko kayo, pero for safety na lang, wag na wag kayong titingin sa taas kapag may narinig kayo na bulong, which is malilito kayo kung ano yun. Kasi pag nakita nyo si Yuri, hindi niya kayo tatantanan. Si Yuri ay isang napakagandang babae na napagkamalan nilang mangkukulam, kaya sinumpa nila. Sa mga magtatanong kung totoo yung mga maghihikayat sa inyong magpakamatay, opo, totoo po yun. Pero may warning kumbaga, may parang bubulong sa'yo. Pero mas madali kayong maapektuhan nito kung depressed ka or sobrang stressed mo. So sobrang stress mo, wala ka nang magagawa sa sarili mo, kundi tingnan kasi kapag nasa loob ka na at yun nga nakakaramdam ka ng labis na depression or stress, wala kang magagawa kundi tanggapin ang fate mo. Hindi masyadong kilala si Yuri sa Suicide Forest kasi akala ng mga tao ay hindi siya nag-i-exist. Pero sa totoo lang po, yung mga taong nagpakamatay sa Aokigahara ay mga nakuha na ni Yuri yun.
Yun lang po at maraming salamat. PS, dun po pala sa nakita kong comment na nakita daw yung story ko sa ibang page or post. Nope, hindi po ako nag-share ng mga personal stories ko sa iba kasi hindi open-minded at mga pilosopo lang ang ibang makikinig. Personal experience ko po ito at walang halong imbento. Hindi kasi lahat na nakakakita o binigyan ng kakayahan na makakita. Para sa iba na gusto ito, advice ko lang wag na gustuhin para na rin sa inyong kaligtasan. May share pa akong story about sa isang hotel na tutulugan namin dito sa Tokyo next time. Avid listener, Baste ng Japan. I currently work here in Japan as a construction worker to sustain my study pag-uwi ko sa Pilipinas. Iba nga lang talaga yung inahandle namin na department kasi sa kaitaiya kami. Ang ibig sabihin demolition. Sa trabahong ito, puro mga lumang bahay o buildings yung mga project namin. Mababa na siguro yung 20 years old yung edad ng bahay. So alam naman natin na kapag luma at abandoned na yung bahay, madalas pinamamahayan ng mga ligaw na kaluluwa. So ito yung first story ko. January 2016, winter. We had a project sa Yokosuka. Hindi ordinary sa pagkakataong ito yung gigibain. Bahay na may private clinic sa basement. Napag-usapan namin ng mga kasamahan ko na siya yung dumali sa mga cabinet sa taas at ako naman sa baba. A while ago, bigla siyang bumaba ng mabilis galing sa taas at sumabay ang mabilis na pagsara ng bintana sa taas. Tinanong ko siya, "Pare, anong meron? Bakit namumulta ka?" Sabay banggit niya ng, "Pare, may multo. Babae, galit na galit." Hindi na ako nag-atubili. Binitawan ko ang hawak kong crowbar at sabay kaming tumakbo palabas ng bahay. Pinuntahan namin yung sacho or boss namin na kasalukuyang nagkakape sa may dump truck. Kinuwento ng sacho namin na dating abortion clinic yung bahay at abandoned na ito for more than 10 years. Nag-aalangan nga siya na kunin yung project na ito kasi di pa daw nadadasalan ng mga Buddhist monk dahil nagtitipid yung real estate na may hawak sa project. Napagdesisyon na namin na umakyat sa taas. Sinabi ng kasamahan ko na nakita niya yung multo na nanilisik sa galit habang nakatago yung half part sa gilid ng cabinet. Wala na yung multo pagbalik namin. Duda pa nga ako na baka gawa-gawa lang yung nakasamahan ko yun, pero nung nakita ko yung sliding window, hindi mahatak or matanggal man lang ng kamay. Grabe ang pagkakabaon. Ginamitan namin ng maso bago natanggal. Madalian namin giniba yung kwarto na yon at nagpauso kami ng insenso. Yung sacho namin after namin gabain. Napaisip ako kung paano na kaya ang future projects namin. May kababalagan pa kaya akong mararanasan gayong ang Japan ay prone sa mga suicide victim at di malabong maraming pag-alagalang espiritu na naglipana? Isang buwan na ang nakalipas mula ng insidenteng yun. This time, mag-isa akong Pinoy sa construction site. Lunchtime noon na napagkasunduan namin na bumili ng lunch dun sa convenience store. Di namin magagamit yung truck since maraming debris ang nakaload sa likod at bawal iparada ng matagal sa convenience store. Naglakad kami ng senpai kong Japanese para bumili. Pabalik na kami sa construction site nang mapadaan kami sa tahimik na bahagi ng Seiya District. Napalingon ako sa mapunong bakanting lote at may nakita akong bata na nakaputing winter coat na nakatingin sa akin. Nasa pababang bahagi na kami ng kale at napabaling ang lingon ko sa dumaang sasakyan. Paglingon ko ulit sa kakahuyan ay wala na yung bata roon. Tinanong ako ng kasama kong Hapon kung ano yun at nagsabi na lang ako ng wakaranay, hindi ko alam. Pero sa isip ko, napakitaan na rin ako. Sa bansang masyadong advance ang teknolohiya at angat ang ekonomiya,
Ngunit may kakaibat na stress sa mamamayan na minsay kinikiti lang sariling buhay. Hanggang dito na lang ang aking kwento, mga kaibigan. At next time na lang siguro ako magkukwento kung mapagbibigyan pa ng admin. I want to share more tungkol sa mga creepy people na nakakasalubong ko. Probably mga sobrang depressed na tao, pero inaantok na ako. I hope ma-share ito. Hi again, Clark. Ito na yung part 2 ng story na kasunod dun sa hotel. By the way, pwede mong i-post or i-share yung mga photos kasi hindi naman siguro makikita yon na may-ari ng hotel at para makita na rin ng mga followers ng channel. So here it goes. Ang tinitirahan naming apartment nung nag-work pa ako sa Japan ay hanggang 4th floor. Pero yung 3rd floor lang talaga ang may mga nakatira, which was kami nga at yung katabi namin na mga room ay mga Chinese ang nakatira doon, na nakapalitan nga namin pagkatapos ng aming contract. Yung 1st floor ng apartment building ay isang flower shop. Yung 2nd floor naman ay isang umisi resto bar. Yung 3rd floor ay doon nga kami nakatira at may 4th floor. Bakante yung 4th floor kasi hindi pa tapos yung floor na yon, kaya walang nangangahas na umakyat doon. Sa apartment, lahat kami ay mga Pinay. Sa room naman namin ay 4 kami magkakasama at sa ibang rooms naman ay ganun din. 5 kwarto ang meron sa loob ng apartment namin, 1 kusina at 2 CR. Nung panahon na yon, ako ay second timer na sa Japan. Unang 6 months ay doon kami sa hotel at 6 months ulit sa umisi bar at resto. Hindi ko na sasabihin yung pangalan ng umisi. Walking distance lang naman yung place kung saan kami nagtatrabaho. 8 p.m. to 2:30 a.m. ang oras ng trabaho namin. Sa gabi, walang naiiwang tao dun sa apartment. Pwera na lang kung meron nagyayasumi or day off or kung meron nag-absent dahil nagkasakit. Maganda yung flow ng trabaho. Maliban sa work namin, may kanya-kanya ring mga racket ang mga kasamahan namin. May mga nagmamanicure at pedicure sa mga Haponesa na magandang sideline dahil mahal din kasi ang ganun sa Japan. Meron din mga nagtitinda ng kung ano-ano na galing Pilipinas at yung isang kakilala namin doon, tawagin na lang natin na Ate Irene, ay may napangasawang Hapon at nagpapahulugan ng mga alahas sa amin. Pumupunta siya dun sa apartment na maraming daladalang alahas at bumabalik na lang kada payday upang maningil. Hanggang isang gabi, kami ay pinag-overtime sa trabaho. So instead na 2:30 a.m. ang labas namin, naging 4 a.m. na. Iyon pa naman yung gabi na pupunta si Ate Irene sa apartment para makapangningil. Ng mga panahon na to ay hindi pa uso yung cellphone, kaya di ganun kadali ang communication. Fast forward. Ilang araw na hindi nagpupunta si Ate Irene dun sa apartment, buhat nung gabing pinag-overtime kami. Nagtataka na kami at aaminin ko na. Natutuwa rin kasi yehey, hindi na namin kailangan maghulog sa kinuha naming mga alahas. Kasi walang nininingil since di naman siya nagpupunta kaya may excuse kami. Pagpakatotoo tayo guys ha, alam niyo yan. Hanggang isang araw ng day off namin, may pumunta sa apartment na pinsan daw ni Ate Irene na may naging asawa rin na Hapon. Ang sabi niya ay nasa ospital daw si Ate Irene. Akala naman namin simpleng nagkasakit lang, yung pala ay hindi. Hindi pala basta sakit lang ang nangyari sa kanya. Ayon dun sa pinsan niya, nung gabi daw maniningil siya sa amin, ay nagpunta siya doon sa apartment. Sa labas daw, makikita daw yung mga anino na may tao sa loob at marinig pa nga daw yung pagkukwentuhan ng mga tao doon sa loob ng apartment. Kaya sa tingin niya, may tao kaya kumatok nga siya. Nakailang katok na daw siya bago siya pagbuksan ng pinto. At nung buksan na nga ito, laking hilakbot niya dun sa tumambat sa kanyang harapan.
Isang lalaking nakasuot ng itim na yukata o roba. Nakasalukot din ito ng itim na pang sinapuunang kopya or hat na yung patulis, nakalutang sa hangin at mapupulang naglilisik ang mga mata. Sa labis na takot, napasigaw at napatakbo daw si Ate Irene. Pero hinabol siya ng lalaking nakaitim at naabutan siya. Hinarangan siya palabas sa may hagdan pababa. Sa sobrang sindak daw ni Ate Irene, napilitan siyang pumasok sa loob ng apartment at doon magtago. Doon, tinawagan niya ang kanyang asawa para siya ay sunduin. Kilabot na kilabot kami habang nakikinig sa paliwanag ng pinsan ni Ate Irene sa mga nangyari. Kaya pala hindi na siya ulit nagpunta sa apartment at ang pinsan na lang niya ang lagi nagpupunta para maningin sa mga pahulugan niyang alahas. Buhat noon ay takot na kami magpaiwan mag-isa sa apartment kahit na araw pa. At hindi lang pala si Ate Irene na naka-encounter sa nilalang na yon sa apartment. Pati rin pala ang pinaka-leader namin ay naranasan na nakakapanindig balahibong karanasan na yun. Ang sabi pa nga sa amin, ang mga multo dito sa Japan ay matitindi. Hindi lang sila basta nagpapakita. Kaya kanilang takutin ng husto, kaya ang tawag sa kanila ay mga aswang dahil mas bagay daw sa kanila iyon dahil nakakapanakit sila. At yun na nga, hanggang sa huling araw namin sa Japan, hindi na talaga nagpakita si Ate Irene. Sobrang natakot talaga siya siguro sa kanyang naranasan. Wakas. Muli ay nagpapasalamat ako sa mga nakinig. Sana'y nagustuhan ninyo mga Kadalsin Spooks at lalo na syempre sa iyo Clark. Maraming salamat sa matyagamang pagbabasa sa mga totoong karanasan ng kababalaghan. Di lang sa mga kwento ko, pati na rin sa mga ibang senders. God bless us all and more power sa Dalsin Spooks. Okay, so habang nagpuputok-putukan dyan sa labas, okay, so I'm back. So, ayun, yun yung mga kwentong napili kong ibahagi ngayong gabing ito. So, unahin muna natin i-discuss yung tungkol dun sa Aokigahara Forest. So, kung di nyo natatanong, sabi ko nga, mahilig ako sa mga anything Japanese related. Ang gustong-gusto ko talaga makarating dyan sa Aokigahara Forest. Although sinasabi nila na suicide forest nga daw yun, so, yun yung reason kung bakit ko gusto pumunta doon. Hindi dahil gusto ko mag-suicide, it's because nga, yun nga, gusto ko mapatunayan sa sarili ko yung mga kababalaghan na nandoon sa lugar. Kasi marami nagsasabi na yun nga daw, marami nga daw na kakaibang nangyayari doon sa lugar na yon. So, I'm sure yung mga iba dyan na mahilig talaga manood ng mga videos dito sa YouTube, alam nyo na parang naging controversial yung pagpunta ni Jake Paul doon sa Aokigahara na may nakita siya na taong nakabigti. Talagang normal talaga makakita ka doon ng taong patay na nagpakamatay ngayon. Ako naman, hindi naman sa gusto ko makakita ng taong patay, no? Medyo kinikilabutan ako sa part na yun. Pero, wala lang. Gusto ko talaga ma-experience yung lugar na yun. Gusto ko talaga makakita ng mga kababalaghan. And then gusto ko malaman on my own kung ano bang meron nun sa lugar na yun. So, kung papapala rin talaga ako makabarating doon, sobrang saya ko. And then of course, i-videohan ko yon and then i-share ko sa inyo yung experiences ko dun sa lugar. Ayun. So, sana lang talaga hindi ako maapektuhan ng mga katulad ng sinasabi ni Baste na kapag pumunta ka daw doon na depression ka, medyo stressed ka, baka maapektuhan ka ng mga bumubulong-bulong doon na yun nga, na gusto kang magpakamatay. So, first time ko narinig yung kwento tungkol dito sa kay Yuri. Okay.
na meron palang ganong klaseng kwento. Kasi ang alam ko lang, nagkukwento sila na parang sinasabi nga nila na yung Aokigahara, kaya lang naman yun na parang napabalita na naging haunted nga siya na place or yung mga nagpapakamatay is because of a book na nasulat matagal na panahon ng nakakalipas. And then after that, saka lang daw parang naging known yung place pagiging haunted nga daw. Okay, or haunted kasi marami nagpapakamatay. Okay, pero yun nga, pero marami pa rin nagsasabi na totoo talaga yun na marami nga daw talagang gusto magpakamatay doon kasi may nag-uudyok sa kanila na magpakamatay. Pero kasi if I'm not mistaken, sa Japan talaga pataas ang suicide rate. Okay, sa kanila kasi parang mabilis silang mag-give up or something. Hindi katulad natin mga Pilipino, di ba? Tayo kasi kahit na nahihirapan na, kahit ang dami-dami pagsubok na dumadaan sa buhay natin, go pa rin tayo ng go. Kasi hanggat may buhay, may pag-asa din, medyo ano talaga tayo sa paniniwala natin kay God na kapag namatay tayo or nagpakamatay tayo, mapupunta talaga tayo diretso din sa hell. So yun ang masasabi ko sa inyong lahat. Please, kapag may problema po kayo. Okay, pinos ko kasi naubo na naman ako. Anyway, so please, kung may problema po kayo, wag po niyo sanang hahayaan na yun po yung problema yung parang makadefeat sa inyo. So, dasal-dasal lang po talaga, pananalig sa Diyos, at the same time, umanap po tayo ng paraan para po masolusyonan yung problema po natin. Kasi hindi naman po habang buhay, madilim, yung parang may problema, parang nakalugbok ka sa putikan, kumbaga. So, nasa sa iyo na yun, kung paano mo i-handle yung problema mo. Then, most of the time, talagang bigyan mo lang talaga ng chance, bigyan mo lang talaga ng time, and then mag-pursige ka lang. Makakaahon ka rin kung ano man yung problema mo na yan. Kasi, naniniwala ako na walang binibigay sa atin si God na problema or tawag nito pagsubok na hindi natin pwedeng solusyonan na hanggat nananalig tayo sa Kanya. So ayun. So yun lang po yung masasabi ko po sa inyo. Kasi po ako po talagang dumaraan din ako sa mga ganyan, mga stressful na times, mga depressed ako, ganyan. Pero ganun talaga parang ganun, part talaga siya ng buhay. Importante talaga doon maging positibo palagi yung outlook mo sa life. So, wag kang papayag na talagang ganun ka lang palagi. So, ang masasuggest ko dyan, okay, so medyo nalala tayo pero konti na lang to. So, kapag may problema ka, please, wag kang makinig ng mga music na nakakalungkot. Iwasan mo yung mga palabas na nakakalungkot, mga nakakadepress, yung mga maalaala mo kaya. Please, wag ka muna manood ng ganyan. Yung mga tipong mga sad, yung broken hearted ka, puro mga pang malulungkot na music yung pinakikinggan mo. Anong kabaliktaran dapat ang gawin mo? Kung nalulungkot ka, masasaya dapat yung mga bagay na narinig mo, nakikita mo. So, manood ka ng nakakatamang mga pelikula, ganyan, o yan. Para at least, kahit paano makalimutan mo yung problema mo, makiklear up yung mind mo, hindi makakaisip ka ng solusyon para dun sa kung ano man problem na meron ka. So, ayun. Ayun po yung masasuggest ko po sa inyo na may mga problems na kinakaharap sa ngayon. So, ayun po. Okay, so mabalik tayo dun sa kwento kasi kung ano na doon, parang napalihis na tayo dun sa kwento. Mabuti na lang at nakalabas tong sila Bastiano din sa lugar na yon. Kasi kung hindi, baka wala nang nagkwento sa atin kasi hindi na tegi na siya, di ba? So, basta hanggang ngayon ba may mga flashback ka pa rin na naalala or pumapasok sa isip mo dahil after dun sa nangyari nga doon sa kay Yuri? Okay, so sana wala naman or sana okay ka na. And sobrang curious ako dun sa sinasabi mong hotel, okay, na napuntahan ninyo. Sana ma-share mo sa amin yung kwentong yun very soon kasi I'm sure curious din yung mga ibang tao na nakapakinig ng kwento mo kung ano bang nangyari dun sa hotel na yun. So, malay natin, yung hotel pala na napuntahan pala ni Baste, yun din pala yung hotel na pinagtatrabahuhan nito ni Horror Addict. Okay, so, yan. Malay nga natin. Okay, dun sa second story naman, so itong second story pala, baka isipin nyo kay Baste pa rin yung kwento. So, iba na to. Okay, so, ibang kwento na to. Tungkol siya dun sa ginagawa nilang pagdidemolish ng mga bahay. Okay, so, normal naman na siguro talagang kapag nakakita ka ng lumang bahay, yung mga matatagal nang nakatayo, talaga siguro hindi na maiiwasan talaga na ipag-isipan mo na haunted talaga yung lugar kasi nga marami nga siyang taong nag-stay doon sa lugar na yon, mga na siguro may mga namatay na or what, whether pinatay sila or namatay ng natural causes. So
natitira talaga yung minsan yung energy nila dun sa place. So, hindi na rin ako nagtataka na bakit naging haunted yung mga lugar na yun. Ang masasabi ko lang ako, gusto ko talaga makapunta ng haunted na lugar. Ang weird, no? Pero yun nga, gusto ko. And then, ako kung mapapipiliin ako kung gusto kong tumira sa isang bahay na bago, yung bagong construct. Then, yung lumang bahay na matagal na panahon na nakatayo. Sabihin natin mga panahon pa ng Kastila, ganon. Kasi piliin ko dun sa lumang bahay. Although, ang ano ko lang naman, syempre kailangan kumpleto yung amenities. Ayoko naman yung tipong giba-giba na yung bahay and then walang maayos na banyo, ganyan or what. So, kailangan pa rin yung maayos pa rin. Pero luma nga yung may history yung bahay. Ako, mas gugustuhin kong tumira sa ganong klaseng place. Kumpara sa isang modernong bahay na tipong condominium, ganyan or what. So, yun. Sana makapunta ako sa isang bahay na gano'n someday. And then dun sa pinakalas na kwento, yung pagpapatuloy nga ng kwento ni Horror Addict, tungkol dun sa bahay yung sa hotel. So this time yung haunted naman is not not the hotel, kung hindi yung apartment. Ang nakakapagtaka lang dito, no, so wala silang na-experience na gano'n, na sila mismo yung mga nakatira doon. Ang maaaring explanation doon is hindi nga sila nag-i-stay doon tuwing gabi. Kasi sa gabi yung trabaho nila. So sa umaga yata, medyo laylo yung mga multong nakatira doon sa lugar na yon. Since, ayun nga, nagpapakita lang sila tuwing gabi. And then kamalas malasa naman, itong alahera na to, siya yung naka-experience nun. Buti na, sayang nga, diba? Diyos ko. Kaya mabuti na rin siguro na rin yung nangyari. Ang ibig ko sabihin doon yung kasi nakaligtas na sana sila, hindi na sila sinisingil na dun sa mga alas sila. Pero unfair nga naman dun sa nagbenta. Siyempre namuhunan din siya doon, di ba? Pero aminin nyo yan, kung sa'yo siguro yung nangyari yan, yung tipong, parang, ay, bakit kaya hindi na siya nagpapakita? Hindi tuloy ako sinisingil. Well, baka libre na lang tong alahas. Ganyan. Anyway. Pero ayun, so medyo bad yun, pero aminin nyo yan, huwag kayong magmalinis, mga guys. Na kung sakasakali ngayon yung parang may binenta sa inyo tapos hinugulog-gulugan ko, hindi na kayo sinisingil, hindi yung tipong kayo yung gagawa na parang paano makapagbayad. Right? So ayan, putukan na naman. Okay, so I hope narinig nyo pa rin ako. Ayun, so ang curious lang naman ako kung bakit kaya haunted yung lugar na yun, yung apartment. So Horror Addict, alam mo ba kung bakit naging haunted yung place? Sino kaya yung nagpapakita ng multo doon? Hindi naman siguro siya namatay doon kasi yung itsura niya parang sinaunang panahon na talaga. So baka naman yung lugar na yun parang may naganap doon na digmaan or dati siyang palasyo or whatever. Kaya nandun yung ganong klaseng nilalang doon. And then ang pinaka matindi doon ha, hindi siya nakontento na tipong magpapakita lang and then tatakutin niya yung tao. No, talagang nanghahabol yung multo. Okay, siguro kung takot ka sa multo, mas dobling takot yung mararamdaman mo kasi hindi ka lang tipong pinakitaan kung hindi hinahabol ka pa ng multo. Okay, medyo matindi talaga yung mga ghost sa Japan kaya gusto ko talaga pumunta doon. Gusto ko talaga ma-experience. Sana makapalanin talaga na makarating doon sa Japan someday. Okay, so yun, sana makapagbigay ka sa amin ng added explanation tungkol doon sa kwento kung bakit kaya ganun yung place na yun, kung bakit may nagmumulto. Okay. So ayun, ngayon naman, ang gagawin ko ay babatiin ko yung mga nakikita ko na nagko-comment dun sa last video ko, yung gagaya ng usual na ginagawa ko. But before I do that, gusto ko lang sana magpasalamat dun sa mga na-add ko na dun sa group chat natin sa Facebook. Sa mga hindi nakakalam, nag-create po ako ng group chat para sa Dolls and Spooks. Kung saan pwede po kayong mag-usap-usap among yourselves. Yung mga katulad natin na mahilig sa kababalaghan, pwede kayong mag-comment-comment doon. Pwede kayo makapagkwentuhan sa mga katulad natin. Okay, para at least mas maging masaya ang pamilya natin dito sa Dolls and Spooks, diba? So, at din nagiging mas magkakakilala kayong lalo. Okay, para mas matibay yung pagsasamahan natin dito. So, yung mga hindi ko pa na doon, siguro, well, friends ko na ba kayo sa Facebook? So, kung hindi pa, pwede nyo naman akong i-add sa Clark Quinto. So, just add me, Clark Quinto. Ako lang po yung kilala niyo naman, nakikita niyo naman yung pagbumukha kong to. So, nandun naman yung Facebook profile picture ko kasi malalaman niyo na ako yun. So, yun. Nakaganito ako yung paborito kong post. Yung ganyan. Ayan. So, yan. Paki-add na lang po ako para sabihin niyo lang po sa akin kung gusto niyo po magpa-add sa group chat para po
masali ko po kayo. Actually, may mga nasali nga ako doon na hindi naman pala nakikinig dito sa akin. Bakit niya ako inad? Akala ko kasi may mga nag-add sa akin na parang mga hindi ba naman kaming common friends. So, i-assume na dito yung galing. Inad niya ako. Hindi ko naman siya kilala. So, in-accept ko. Okay? Tapos inad ko siya dun sa group chat. Tapos hindi naman pala, para siyang aligaga. Parang, bakit ako inad dito? Ano to? Ganyan. So, yun, hindi naman pala siya subscriber. Pero, mukhang subscriber na siya. So, hi girl, ganyan. So, mukhang ewan ko kung nagustuhan niya yung nakita niya. Sabi ko kasi pakicheck na lang dito sa YouTube. And then, I suppose, chinek naman yan din. Nakakatakot daw pala yung content. Ayun. Anyway, so sige po. Ngayon po babatiin ko ang daldal ko talaga. Yung po mga nag-comment po dun sa previous na video. Okay, so ito na po. Babatiin ko na po yung mga nakikita ko nag-comment dun sa video po na Aswang at Kulam. Okay? So, gusto ko magpasalamat at magsabi ng more power and God bless kila Armando Bagayan. Armando Bakayan, kay Nikki Arnaiz, kay Poo and Friends, Alex Wolfie, Boknoy Cobom, Briar Rose, KSS, Jeneline Iancovangelo, Myrna Fox, okay, and then kay Dark Angel, Shella, Tameme, kay Ray Sungit, kay Emski Moto, Carl Anthony Sultano, kay Melody Dingding, Anak Krisa Antikina, Joey Espares, kay Mash Cake, Jeneline Iancovangelo, I think I mentioned you earlier, but hello girl. So Life Sanchez, Adams Legaspi, Hi Q, Mark Rem Sayad, Wada Pak, Grace Garces, kay Jeneline Bagayan, Brian Atienza, Cheryl May Cabaron, Richelle Luces, Shalid Andrake, Archie Perez, Gail Villarreal, kay Michael Kelly, kay Haynes Makoto, Lisel Berame, okay, kay Dang Season, kay Jennifer Abogadie, kay Darely Casas, Glenn Paraiso, Carlo Fernlu Tagle, kay Diane Galvan, Nalin Villar, kay Maylene Fernando, Honey Girl, Maricel Plando, kay Rod Warp, Tots Marie, Lea Nobieres, Janelle Marie Alivio, June Baluran, Jom Sigua, Gail Villarreal, Renato Fernandez, Avellino, Estrella Jimenez, Karen Brescia, Bea Juvie Villar, Mang Ernie Gaming, kay Migs Basal, Gracia Averia, Jeric de Chavez, kay Rose Fetalino, kay Stephanie Hermoso, okay, Tony Ramos, Norshaina Atonay, kay No Pets Allowed, kay Renato Fernandez, Eugene O, John Ray Venus, kay Noning Girl, kay April, kay Wella Chavez, Miles de Guzman, Brian Domingo, Arian Mercado, Alea Jade Antonio, MRF Monsaya, kay Weng, kay Drew S, kay Shailen Siren, okay, kay Steve Slayer, Love Jane, Jennifer Amit, kay Elizabeth Noguchi, Marjorie Masendo, Pom Poms, Jejeru, kay Grow CYSGM, Gilbert Manabat, Chriselle Torres, Lenny Matsudo, Cynthia Raitos, kay Sixel Freeman Nava,
Armando Bagayan, Evelyn Pahinago, kay Bella Rome, Queenie Laroya, Chris Kabungkal, Bleeded Heart, Cassie Buen, kay Mahaba Sariwa at Masarapan Lollipop ko, oh my God, kay Andrew Gakutan, Bash Stampede, Mariel Atuesta, Roman Crisologo, Gerson Mabaylan, Nevermore That Squad, okay, kay Roxanne May Jovero, Miraflor Arseno, Maria Victoria Mercado Gonzalez, hello, kay Nick Nix, Daniel Rosario, Cherry Jones, Donna Monares, Army Ovejas, Arish Malik, Easy, at Keita Meme. Okay, so yun yung mga lahat ng comment dun sa video. So maraming salamat sa inyo sa pag-comment at sa patuloy na pagsuporta po sa Dalson's Book. So thank you talaga sa inyo. So sobrang appreciated ko po lahat po ng mga ginagawa po ninyo para sa channel na to, para sa akin. Sobrang natutuwa po ako talaga sa lahat po ng mga tinutulong po ninyo sa akin para po ma-achieve ko po yung dream ko na maging isang ganap talaga na YouTuber. Okay, so ngayon naman po, babatiin ko po yung mga nakikita ko pong nagme-message po sa akin. So gusto ko po sana mag-say ng hi and hello kay Baby Anoblesa Pasaporte, kay Bea Juby Villar, okay, kay Jeng Havinyar, kay Rizal Agustin, kay Ryle Arian Prodegalidad Cruz, kay Cirque Cruz, kay Pinky de Salisa, and kay Marites Suzuki. Si Ate Marites may sakit po siya. So, I hope Ate Marites na okay ka na po. Sana gumaling ka na dyan sa sakit mo. Okay, so yun lang po muna sa ngayon. So maraming salamat po sa mga tumangkilik at patuloy po nanonood ditong mga videos po natin dito sa channel. Gaya na sabi ko kanina, meron na po tayong group chat sa Facebook. Kung interesado po kayo mapasama po doon. So please add me and then message nyo na po siguro ako kung gusto nyo po mapasama kasi mahirap po kasi may mga sinama po kasi ako doon, umaalisin po sila parang di yata nila gusto. Ayun, so pasensya naman. Pero ayun po, kung gusto po ninyo mapasali, isasali ko po kayo definitely. Okay, so that's all for now. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dalsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.